kamusta? Jason Ocampo nga pala, nagbabalik. At ngayon ay naka-angkorahe kami sa labas ng Auckland. So, angkorahe, di pa kami papasok. So, may mga 5 days pa bago kami pumasok sa puerto ng Auckland. At naisipan ko ng i-unbox at i-review natin tong pinakita kong action figure nung nakaraan na video. So, i-unbox na natin tong si Wardlow na nakalagay ay pay-per-view limited edition na galing sa Target. At syempre, alam natin na pag gantong packaging ng AEW mahirap buksan, so wala tayong magagawa kundi ulitin tong box para makita natin kung ano yung laman ng action figure. So, ewan ko, kung wala kasi yung mga 1 out of 300,000, 1 out of 500 na nakalagay usually sa mga pag limited edition ng AEW. Kaya tsaka nung nakita ko siya, ang daming ganito, kaya kumuha ko ng isa. So yun, buksan na natin. Dapat kasi sinabay ko na ito nung nakaraan nung nag-unbox ako nung mga kasabay nito na binili ko. Pero ewan ko, nung time na yun medyo tinatamad na ako. Gabi na rin kasi. Sige, ngayon naman, kung kailan naman gabi na, ngayon pa ako parang hindi dinadalo ng anto, kaya naisip ako na i-unbox tong action figure na to. So, ewan ko, itong si Wardlow, matagal na rin yata siyang, ewan ko, naka-sideline siya dahil sa injury or something. Pero, huling alam ko pa sa kanya na active siya, yung naging part siya ng Undisputed Kingdom. Tapos parang na-injury siya or something. So yun, sinira ko na yung box. Kasi yun nga, yung mga box ng AEW. So nakadikit siya sa yung niya, yung plastic cover niya. Nakadikit sa packaging mismo. So kailangan talaga sirain yung box para mabuksan mo yung figure. Kaya bilib ako sa mga nag-BBIB ng mga AEW na action figure kasi mahirap to para kang nag-oopera para kang nag-oopera ng karton para lang hindi masira. Parang yun din yung ginagawa nila sa mga mga parang X-Men na packaging na parang ganito rin, nakadikit siya mismo sa box. Pero yun, hindi naman sa box siya, parang karton din yung likod tapos plastic yung harap. Parang ang ginagawa ata na kinakater nila yung dito para kunin lang yung action figure. Tapos pag iba-back and box nila, madali lang ibalik. So ayun, Wardlow. Ito yung bata ni ni MJF before, yung bodyguard niya. Tigas naman itong package. Tigas ayaw magpakuha ng action figure. The F. Paano ba tatanggalin ito? Grabe, ang tikas. Parang iba to sa mga nabuksan ko na AEW action figure. Parang ang tigas ng niya yung plastic. Parang ang hirap pugutin. Uy, pucha, ang hirap pugutin ng action figure. Yo, what the hell? What the fuck happened? Yes. Ano ba to? Okay. Akala ko nasira siya, guys. Akala ko nasira siya kasi pagkahugot ko natanggal. Sabi ko, ba't ganun? Tapos nung may plastic siya, ito kasama nandito sa may bandang nakarap dun sa katawan niya. Tapos nahugot din tong taas. Akala ko tuloy nasira. Wow. So yun. So wala siyang alt head. Parang may nakita ko na yung ibang version niya na may alt head. So ito wala. So ano na siya, parang giggle face na Wardlow.
Mayhem. Yun yung nakalagay sa likod niya. Mayhem. Then, yun. Tight joints. Wow, tight joints. Surprisingly. For an AEW action figure. So, ayun. Ito na naman yung siguro yung parang common na sa mga AEW action figure. Yung tone ng body tsaka yung sa arms tsaka sa legs. Kumbaga magkaiba. Ito yung sa body niya, yung good na kulay ng tone, skin tone. Tapos dito sa ano ba to? Sa arms tsaka sa niya, para medyo dark yung pagka ng kulay. Kaya parang hindi siya, pag sa malayo okay naman eh. Pero pag sa malapitan, mapapansin mo yung pagkakaiba ng skin tone. So ayun ko, naging na siya eh. Parang madalas na siyang issue sa AEW action figure. Ayun ko, kung naremedyo na ba nila yun o hindi pa. Ito, di ko alam kung matagal na ba issue tong action figure na to ni Wardlow. Pero ewan ko lang kung matagal na to or hindi. So yun, kaya ako siya binili kasi meron siyang TNT champion. Ito ata yung second version ng TNT champion eh. Ito nga. So may iba-ibang kulay na TNT championship. Siguro yung pinakauna yung wala pang, parang yung red and almost white pa lang yung TNT. Wala pang mga gold plating or something. Tapos naging red na may para silver, yun. Kasi ito yung second yata na version niya. Tapos nagkaroon din ng version ng kay Miro, the Redeemer 1, yung color green. Tapos pagkakalala ko kay Scorpio Sky, yung violet and yellow Lakers. At I think yung kay Jack Perry, yun, yung sinira niya yung TNT belt, tapos pinalitan niya na parang gumawa siya ng homemade na TNT belt na dark something, na siya yung nag-mold mismo. Pero alam ko ngayon, ito na yung ginagamit nila eh. Ito na yung version na ginagamit nila. So, mga naging champion nila, sila Sammy Guevara, yan, isa sa mga champion nila. Tapos ito si Wardlow. So, maganda yung headscan niya. Ayos. Para siya Temu Batista. So isa sa mga powerhouse ng AEW. Actually, kung pinul nila yung trigger, na isa to sa mga maging main eventer nila, wala talagang papalag eh. Kasi, I mean, kung titignan mo, halos nasa kanya na lahat. Parang alam ko may problema lang siya sa kung paano siya mag-deliver ng promo. Pero yung physique niya, yung moves and everything, ayos din eh. Ayos talaga. Parang almost complete. So sayang, ewan ko kung ba't siya na sideline, kung injured ba siya or something. Ayun ako, titignan na hindi pantay yung skin tone dito. Isa may isiko niya. Although hindi naman siya ganun kahalata. Actually, may nakita akong ganito sa Houston before, tas green yata yung attire niya along with MJF. Pero MJF lang yung kinuha ko that time kasi nagtitipid pa ako. So, ngayon nakabili tayo ng Wardlow action figure. So, mura lang to eh. Parang around $20 lang yata. So, 1,000 na, no? May belt na and everything. And, ayun, yung sa design ng tights niya, parang same sila nung design ni MJF eh. Parang kay MJF, lion yata yun. Sa kanya naman parang werewolf. Yeah, werewolf yung design nung singlet niya. Overall, tight joints. Ganda. Hindi siya loose kumpara doon sa mga nabuksan ko ng AEW na action figure. Kanina talaga kinabahan ako pagkabukas ko kasi
Parang ano siya, commentary ni JR. He got split in half. Parang ganyan yung nangyari. Gulat ako. Tapos nung kinakabit ko parang ayaw. Tapos yun, tinanggal ko yung plastic, yung packaging. Yung pala, ganun pala yun. Kinabahan ako. Sabi ko, kakabukas pa lang nasira na yung action figure. So, yun lang. Ano lang to, quick review. Para sa ano. Kasi, parang, ewan kanina pa ako tinatawag nitong action figure na to na, uy, buksan mo na ako, buksan mo na ako. So, ayun. So far, yung mga naka-display ngayon sa akin, sa kabina ko. Ito na sila. Ayan, nandun sila pala. Ewan ko makikita. Ayan, nandun na sila. Para mga total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang 8 figure na yata yun na bili ko. At, ayun, kasi ito yung shape pang 8. Tapos, excluding yung Brock Lesnar na hindi ko na i-unbox sa bahay na siguro. So, grabe yung gastos ko ngayon. Yung kontrata, kaya siguro last na muna to, tas Lilo muna. So, yun lang. Thank you for the quick review. Quick review lang ng quick unboxing and quick review lang na action figure ni Wardlow na ano bang series to. Series. Wala, Target exclusive na Wardlow. So, yun lang. Ciao.